Isa akong likas na madaldal. Pero napunta ako sa pinakatahimik na pamilya sa buong Kabisera. Bilang isang senyorita, ang tatay ko ay umiiwas magsalita dahil sa kanyang paniniwala. Kaya sa loob ng isang taon, hindi aabot sa 30 beses siyang magsalita. Ang nanay ko naman ay isang pipi pero napakagandang babae, na naniniwalang ang pananahimik ay ginto. Ang panganay kong kuya ay isang sikat na deboto sa Kabisera. At 3 taon na siyang may panata ng pananahimik. Nag-uusap ang buong pamilya gamit lang ang tinginan. Kahit nga ang loro sa may pintuan, nasanay na ring maging pipi. Ako lang ang walang tigil ang bunganga mula umaga hanggang gabi. Pero walang sumasagot sa akin sa buong mansyon. Mabuti na lang, may kaibigan ako sa sulat, na nasasabihan ko ng lahat ng gusto kong sabihin. Hanggang sa isang araw, dumating ang totoong senyorita para magpakilala. Ako po ang inyong abang lingkod na si Jiang Jitan, dala ko ang pamanang kwintas na jade ng pamilya. Upang magpakilala dito sa inyong maharlikang tahanan. Nagmamakaawa po ako, Ama, ina sana ay tanggapin ninyo ako. Tahimik na lumuluha ang buong pamilya habang nakatingin sa akin. Habang ako naman ay tuwang-tuwa sa loob-loob ko. Ang galing. Sabi ko na nga ba hindi naman talaga ako ganoon kamalas. Aalis na ako. Bye-bye. Kuya, ang laki-laki mo, huwag kang ang hamarang sa daanan, pwede ba? Kasalanan po lahat ni Jitan. Kung hindi po talaga ako matanggap ng aking kapatid, aalis na lang po ako. Masyado yata siyang maraming napanood na drama. Akala niya mapapalayas niya ako sa kakaiyak niya. Pero dito sa bahay na ito, mga sulat sa papel lang ang kinikilala. Hindi mga luha. Hindi po ako makikipag-agawan. Kahit kaunti lang po, makapiling at makarinig lang ng pangaral mula kina ama at ina, sapat na po sa akin. Sayo na. Sayo na ang lahat. Sa totoong anak naman talaga ang pinakamalaking kwarto Magliligpit na ako at aalis na agad. Subukan mong umalis, babaliin ko ang mga binti mo. Sabi ko nga, hindi na ako aalis. Lilipat na lang ako sa kabilang kwarto. Itong loko-lokang batang to. Naghahanap talaga ng sakit ng katawan. Anong ginagawa mo? Ama, ina kagabi po, napakabastos ng mga utusan. Inagaw nila ang pusa ko. Tapos bawal pa daw akong umiyak. Wala na silang paggalang sa pangalan ng pamilya natin. Siguro, naiinis lang sa akin si ate. Kaya ba inutusan niya sila? Maingay na nga ang pusa, ang ingay mo pa. Tawagin mo siyang ate. Bakit ako, bawal man lang gumawa ng kahit anong ingay dito? Tapos siya, pwedeng magsisigaw dito ng ganyan. Ganyan ba ang natutunang asal ng isang panganay? Mahigpit ang disiplina at tahimik dito sa pamamahay natin. Anong klaseng asal yang pagsigaw-sigaw mo? Inabusaw ni Jiang Jitan ng isang walang laban na alaga. Nanggulo pa siya. Napakalaking kasalanan nito. Ina, pakiusap, kumalma po kayo. Nadala lang po sa emosyon si ate. Kasalanan po ito lahat ni Jitan. Hindi na po sana ako nakialam sa alagang ibon ni ate. Pero kasi, kanina pa nanggagaya at maingay yung loro. Natakot lang po akong maistorbo kayo, ina. Hindi ba niya alam na pipi ang lorong iyon?
Hehe. Ina, malinaw namang niloloko lang kayo ni ate. Bakit ako ang pinarurusahan nyo? Iniistorbo mo ako. Ah. Hehe. Ang utu-uto niya talaga. Kakopya ng libro, namulikat na ang palso ni Jiang Jitang. Wala na siyang lakas para man lang humawak ng panulat. Xiaolu. Ang tanga-tanga niya talaga, ano? Akalain mong pinagbintangan niya ang isang paypang ibon na tulad mo. Haha. Ama, ina. Sabi po ni Lola sa sulat niya. Matagal na pong pinamamahalaan ni ate ang buong mansyon. Ngayong nakabalik na po si Jitan. Dapat lang po siyang tumulong sa mga responsibilidad para makabawas sa pasanin. Lalo na't araw-araw po kasing abala si ate sa pag-aalaga ng ibon at pagtatanim ng bulaklak. Masyado ka ng pagod. Bakit hindi mo nalang ipaubaya kay Jihin ang pamamahala ng buong mansyon? Wala siyang masasabi sa mga binitawan kong salita. Ginamit ko pa ang pangalan ni Lola para sindakan siya. At nagmukha pa akong napakabuting anak. Kaya huwag na huwag mo akong tatanggihan. Tama ang sinabi mo, bunso. Napakagaling mo at handang umako ng mabigat na responsibilidad. Kaya nahihiya ang ate sa iyo, hindi ko yan kaya. Huwag kang mag-alala, ate. Sisiguraduhin ni Ziyi na magiging maayos ang pamamalakad sa buong mansyon. Simula sa araw na ito, ako na ang masusunod sa lahat ng patakaran dito. Lahat ng kitiwala, ay report nyo muna sa akin ang mga gastusin ngayong buwan. Ano, mga bingi ba kayo? Sabi ko, ay report nyo sa akin ang mga libro ng kwenta. Para maasikaso ang mga bibilhin sa araw-araw, mga papaayos sa bahay, at ang pagpapasweldo buwan-buwan. Napilitan si Jiang Jitian na magpakubakab sa trabaho ng walang pahinga, kahit ang pagbili lang ng karne ng baboy. Nakaupo lang siya sa harap ng lamesa, sunod-sunod na nagsusulat ng mga porma ng pag-aproba. Wala man lang siyang panahong makahinga kahit sandali. Pagkatapos ng isang buong araw, nakasulat si Jiang Jitian ng higit 800 piraso ng papel. Namaga ang kanang palso niya na parang isang malaking tinapay. Wala na siyang lakas, kahit ang humawak lang ng chopstick. Doon lang niya na-realize na hindi pala isang karangalan ang mamahala sa mansyong ito, kundi parang ginawa kang kalabaw sa bigat ng trabaho. Hindi ako naniniwalang ganito rin kahirap ang ginagawa ni Jiang Tingyu dati. Sigurado akong ninanakaw ni Jiang Tingyu ang pera ng pamilya. O kaya naman sinadya niyang ipasa sa akin ang malaking gulo na to, para pahirapan ako ng ganito. Ayos lang, sige, umpisahan mo na. Ha?
Ah! Bawat salita mo, nakamamatay. Jiang Tingzu, tapos na ang maliligayang araw mo. Katapusan mo na talaga, Jiang Tingzu. HMPH. Ang kapal talaga ng mukha mong gumawa ng kalokohan. Hindi ka lang basta nagnakaw ng kaban. Naglakas loob ka pa talagang makipagsabuatan sa mga kalaban para pabagsakin tayo. Sinisira mo ang daang taong malinis na pangalan ng pamilyang ito. Sabi niya na iingayan daw siya sa'yo. Buwisit na ibon. Patawad, mali ako. Bawal magsalita rito sa mansyon ng duke. Kapag naibigay ko ang mga liham na ito, siguradong mamamatay ka ng walang kalaban-laban. At ako ang tatanghaling bayani dahil inuna ko ang hustisya kaysa sa kadugo. Ginoong Zhao, mayroon po akong malaking inhustisyang nais idulog. Sino ka? Ang lakas ng loob mong gumawa ng iskandalo sa banal na seremonya. Ako po ang tunay na anak ng duke, si Jiang Jitong. Nais ko pong kasuhan ang pekeng tagapagmana na si Jiang Tingzu. Nakipagsabuatan siya sa rebeldeng si Lao Xiao upang pabagsakin ang ating kaharian. Heto ang lihim na mensahe ng pagtataksil na sarili niyang sulat kamay. Papatayin ang buong angkan nila. Bilis, lumayo tayo sa kanila. 10 taon, eksaktong 10 taon. Hinintay ko ang araw na ito. Bilis kapag napabagsak natin ang duke na si Jiang. Dito sa loob ng palasyo. Wala nang makakalamang pa sa akin. Dalhin dito ang ebidensya. Lao Xiao. Paniguradong nagdadakdak na naman ang mga matatandang iyon sa palasyo. Ano? Makinig ka sa akin, dalhin mo ang mga kawal at palibutan ng mga mansyon nila. Lao Xiao. Paniguradong nagdadakdak na naman ang mga matatandang iyon sa palasyo. Ano? Makinig ka sa akin, dalhin mo ang mga kawal at palibutan ng mga mansyon nila. Agawin natin ang pwesto ng mga haklubang iyon. At bawiin natin ang kapangyarihan ng militar. Ang kapal ng mukha mong gumamit ng ganyang mga salita para bastyusin ang mga opisyal ng palasyo. At nanghikayat ka pa ng mga rebelde para agawin ang kapangyarihan. Duke Jiang, ito ba ang anak na pinalaki mo? Huwag mong sabihin kasabwat din ng pamilya mo ang mga rebeldeng ito. Naku po, nakakatakot. Ang mansyon ng duke ay nagpaplanong magtaksil. Mga taksil sa bayan, dapat lang silang mamatay lahat. Ginoong Zhao, iutos niyo na po. Patayin na ang mga taksil na yan, ngayon din.